na rin sa lane ang kanilang kukuhain, such as, or which is the Roger. Tapos, meron din silang pansariling mga mananakaw kahit ano pang maging options later on ng Team Liquid. Oo, maganda yung pwede manakaw yung Dragon Up. The falling And, stars brought us here. Ayun din. Novaria. Oo, minsan gusto mo na rin kunin yan, pang vision lang, minsan lang naman. Mm. Pero given the 3 heroes na meron ang kupunan ng RSG, napakasakit nito sa early game. Tsaka medyo may limit pa rin itong Valentina. No? Kasi Acer Echo lang yung pinaka-worthy na kunin dito eh. Ah, talaga ba? Oo. Kasi nagbabalintina ka eh. Oo, nagbabalentina ako. Nag-Nobara din ako. Oo nga pala. Alam mo yan? Kaya gets na gets mo. Kaya gets na gets mo. So kumbaga parang pressured pa yung Team Liquid Echo dito na magbigay ng mabigat na skill Mm. kay na Coach Panda. But remember, ang taas din ng win rate nito ni Aqua on this Valentina. Confident siya sa pick na to eh. Yeah, may mga nagagawa din siya na kumbaga plays dito, and kung katulad na lang nung utility or yung ganda ng utility dito ng Astral Echo ay sobrang mapapaganda yon for his team. It's If my not, way ay meron or naman the din silang highway. magiging additional na pang zoning din or pang hunt such as or I'm kung the kahain nga priestess nila of yung Black primal Dragon lightning, form at the malakas, hunter pwede of na all rin. the evil Pero gods. nagkakatanggalan na tayo ng heroes para parehong kina JP at Light. Oo. It's the Edith na parehong ginagamit yan. So, nalilimitahan na ngayon yung open or available na lang at this point yung Minotaur, even the, ano ba yung Kaja? Cho? Cho? Ay, Light Cho? oo. Pwede, nagcho-cho yan si Kuya mo Light ha. Even JP nag-show din yan. Wala pa rin namang roamer or potential roamer. Kasi itong Arlot pwede naman i-roam to eh, di ba? Ay, pwede ngang Light Light Arlot yan eh. na to eh. So, ano pa rin to? Flex pa rin. Pero ang taas kasi ng KDA ni ano dito, Kuya mo Nats. On the Arlot at pag gusto mong katapat yan ng isang ano eh, ng isang dragon, ng isang Yuzong. Dragon. The Dragon. Miss Sanford. Oo. Pero wala, tinanggal na rin nila yung pinag-uusapan nating isa, which is yung Minotaur. So, Yes, sir. Kaya na-mention dito, for Team Liquid specifically, wala rin naman silang nakikita na, or wala pa tayo nakikita na sobrang i-flex nila unless yung kahapon merong nag-flex din ng Novaria at ni-roam siya. Ni-roam, oo. Pero for JP, posible kaya na makita pa natin ang, let's say, the chip? Meron din pa pala. Open kung yung sakali naman. Ba- Or, Ano sa'yo? Ano sa'yo? Hmm. Well, ako nakita ko may Lolita kahapon. Oo May mga nga debut pala. picks eh. Or ano yung sa'yo, Bridge? Yung Let's sabi mo, make Or? the whole Florin. world green and lively. Sabi ko na, Florin eh. Ayun na. sabi mo na. Sabi ko na, Florin, di ko lang nasabi, pero sabi ko na eh. Nasa utak ko na yun eh. Yeah. Kino-consider kasi natin kung da-divert nga ba sa ganitong playstyle ang Team Liquid dahil napakataas nung nakita natin na playmaking potential from JP kahit na Carmilla ang kanyang hinawakan kanina and even sa lahat ng previous heroes, yung mga pinaban mo din sa kanya na Grok. So right now, na Florin ang lalaruin ni JP. Bago Diba? to. Medyo bago. Bago, basta bago. Actually, first time nga lang eh. Dito lang niya lalaruin yan sa playoffs eh. May ibang kakaibang training na ginawa si Kuya JP sa time capsule ni Goku. Ewan ko kung saan pa. Yung ano, silidad kaluluwat, panahon ba yun? Oo. Uy, Ayun, na. Topa Kids. Okay. So it's an Arlot. It's an Arlot tank para sa side ni na Coach Panda. What is the gold lane right now for Benny? Nathan. Available pa nga. Nathan, or kung medyo masaya-saya Carry? pa ngayon si Benny Cutie sa kanya naging previous performance, no? The Claude, or yes, the Carry, kasi doon nga naman nagsispecialize din talaga etong si Bagyo. Magugulat pa nga tayo kung siya pang magpakita ng Moskov ngayon, Pwedeng diba? Moskov nga rin eh. Kasi Oo. wala Hero namang Song, sobrang Unit Waiting magiging Orders, pangabot ngayon, pero Sabi ko na Kari eh. tutunawin na lang, tutunawin Ah. talaga. Sabi din ni Brigida Kari. Actually, si Brigida nagsabi. Sinabi ni Burrito, Sinabi sinabi ni natin Burrito. tatlo. Nag-take credit tayong dalawa. Ah. Tama. Pero si Brigida talaga nagsabi. Pero Eh, maganda to ha. Kasi oo. kung pantulaw ang habol mo dito, eh, laban na laban talaga yung isang carry. May protection din kasi. May Bloom ulti, Oo. may heal pa dito itong si JP. Papaban, Yung mga papaban. bula, hindi mo rin pwedeng tapakan yun kasi AOE yun eh. Pero ito parang yung kupunan ng RSG, I think nag-ready sila dito kasi yung Arlot ay naging flex plus Topa Kits na ni Mr. Nuts. Yes. Nakita natin yung dalawang stats kanina ng Oo. dalawang XP laners natin. Yung stats ni Nuts at yung stats ni Sanford on this Yuzong. High win rate on Yuzong Sanford.
Pero high win rate din kasi si Nats kapag gamit niya yung Topa Hits. Yeah. Yung mga suntok niyan talagang left jab, right jab. Ganun Oo, yan na yung nakalagay kanina sa ating Anatomy of a Legend na pick of specialist na trait netong si Nats. The na, pick of specialist. Oh, di ba may ganun pang ano bang Moniker, tawag may doon? ganun tawag. Moniker kasi yung kanyang nagiging playstyle using yung damage heavy XP laner such as this ay yung isa sa mga pinaka nagbibigay daan sa kanyang kupunan. Pero titignan kasi natin kung magiging gana o effective ba yung ganoon considering na Florin may maagap na magiging sagot at pantulong sa mga pwedeng i-hunt later on. It's the entertainer, the Nats Entertainment, the pick-offs specialist against the Dragon. Team Liquid Echoes Dragon. Very cute Nicolado. Orico, atras muna siya. Buti na lang dun si JP. Pero magandang signal ito para sa RSG kasi hindi magpapalugi itong Roger na to against sa carry, lalo sa early phase. Oo naman, alam mo naman natin yan, level 1 pa lang Roger, parang level 4 na eh. Daming pinipindot no? Oo, may ulti agad eh. Oh! Oh! My glove! Oh! Wow! Nakita yon ng mga tao. Medyo napatayo si Kuya mo 4D after that engagement. Maagang activation kagad sa Task Force RSG. Ang pinapamalas dito ng mga Raiders. Nako, ito na ang nakikita na naman natin from Team Liquid na ang nauuna talagang minamataan at napupuntahan ay ang XP laner ng Oo. RSG which is si Nats. And magiging mahirap i-pull off yung gusto mo na makaipon ng maraming damage enough to take consecutive pick-offs across the map. Kung ide-deny ka nung early game mo, katulad na lang nung nakita nating maagang dalaw sa kanya kanina. Crucial level 1 pick-off yun eh. Crucial level 1 pick-off yun, lalo na sa isang Topa Kits. Kasi gusto mo kung Topa Kits ka, makuha mo kagad yung second skill. Mag-level 2 ka lang ng Topa Kits, medyo semi kaya mo ng lumep-jump. Lumaban. Oo eh, shadow boxing eh. Isa pa sa mga worry dito, once na magsimula yung turtle dance sa unang, sa 2 minutes, hindi level 4 si Nats. So may kakulangan talaga if ever. So ibig sabihin mo, mauuna talaga sa level dito si 4D. Yung classic mag-dragon ka, Retrico combo ng Team Echo Liquid. Liquid Echo. Tingnan mo naman, parang yun talaga ang plano ni Sanford simulat sa pool na pumasok siya ng Land of Dawn kasi first item Fury Hammer din talaga yung naging option niya. Walang sapatos muna o kahit Oo. ano eh. At syempre, huge shoutout to our fans, yung pinagsamang Raiders at Cavalry dito. Nga pala, hindi lang din players kasi yung may rivalry, maging yung kanilang mga, ano ba tawag, mga cheerer, mga ambassador. Si Yes. Mima from Liquid Echo at si Ye mula sa Raiders ay nandito din na nag-cheer. Naku, sana makita natin sila ulit. Uy, pati ang mga MDL MDL. teams natin. Ang Team Liquid MDL ay nandito na din. Kailangan talaga nila magbigay ng suporte dito. Remember, upper bracket semifinals pa lang naman ito. Merong Oo. pang mga dadaanan ni Feverman kung sino yung malaglag dito. Yes. May lower bracket pa, may second chance pa if Pwede ever. kang matalo, pwede kang magkamali. Huge shoutout to the people here in the South. Yan! Ngayon ang panahon na pwede kayo manlaglag ng kaibigan. Oo. Ngayon ang Ayan na si panahon. Ye, ayan, Ayun ayan. si Ye. Huge shoutout sa mga nanonood dito, especially sa mga may mga iniirog na kasama na nanonood dito. Sa mga nagpaalam at sa mga hindi nagpaalam, shoutout sa inyo, sa mga magulang, sa mga anak na nagpaalam, at sa mga magulang Inisa-isa. na hindi nagpaalam sa anak. Ay, may ganun? Oo, ganun. Na nanonood dito sa atin ngayon. Oo, Imagine marami. mo, no? I-spend nila yung Thursday afternoon nila kasama sa Champions Arena at kasama tayong lahat na Yes. talagang excited Oo. sa mga magaganap dito Tsaka ngayon. nakakatuwa, marami na tayo nakikitang buong pamilya talaga na nanonood ng MPL. Kompleto. Oo, nanay, tatay, anak, may mga baby na nakasuot ng mga team jerseys din. Yan, kahapon, Galing. ang dami ko nakita kahapon. Naka-Minana, di ba? Naka-Onyx, Ay. naka-Blacklist. May ganyan pa. Oy, parang May kilala mga- ko yan. Ano tawag dyan? Photocard? Grad picture. Grad picture photocard. Ang galing naman yan. Oo, galing nga nun kung sino man siya. Congratulations, Brigida, ha? Congratulations. Maraming pong salamat. Oo. At nag-enjoy na tayong lahat dito. Ayun. Babalik pa, yes! Ayan na! At bumalik na nga sa ating laban. Going back to this game, nakita natin ang first blood na ginawa ni San 40 up against the Entertainer.
Nats Entertainment. Yeah, sinuzone din ni Sanford dito. And kailangan ng tumulong ni Demon Kite. Kasi kailangan makaangat ni Nats. Uy. Tingnan mo naman nun, lumirikol-recall na rin. And malaking puntos yun kung hindi niya makukuha yung katapon sa likod. Oo, level 2 pa lang ngayon si Nats at hindi nga siya masyadong hinahaya ang makakuha lang basta-basta. Mabuti lang at may tulong ni Demon Kite pero tatlo na rin yung nandito sa bandang top lane natin at Wow. magkakasubukan yata talaga tayo pagdating sa first turtle na sinisimulan na. Parang gusto ng Team Liquid Echo na painitin ang ulo ni Nats eh. Parang gusto siyang bad tripin eh. Ito na naman yung dragon ni Sanford. Actually, mahaba-haba pa yung buhay ng turtle na ito pero masisecure pa rin ng Liquid Echo. Pasok pa yun si Sanford. Bawas yung buhay niya dito pero mauna si Demon Kaita. Mamamatay din si Aqua. At si Nats ay lalayo. Same with Light. Pero sabi ni Nats, hindi. Papawi ako sa'yo, Sanford. Level 5 na dito si Cortez. Nandito na rin si JP. Andun yung mga heals mula sa kanya. And this time around, napasok din si Light. Tumama din doon sa Shocker. Nagtutumbahan ng RSG. Pero grabe. Ang daming nangyari, ang daming aksyon, ang daming pinindot sa first 3 minutes ng laro na yon. Marami ding pinindot na recall si Sanji. Oo, sobrang clutch nun kasi kakuha lang din ng level 4 ng ni Florin or ni JP. So, clutch niya na-cast yun para makakapagdagdag dun sa sustain nung kamuntika na nga ma-pick off agad na si Sanford. Pero ang napaganda doon for RSG ay yung naging abang talaga ni Nats na hindi rin naman eventually na-carry out dahil nandoon pa rin yung nasa spam lang talaga dito na heal mula kay JP na hindi man naman masasagot agad sa early talaga. Oo. Wala pa kayong sobrang pangontra na item dyan sa heal na yan. At saka alam mo, nagkaroon kasi ng panahon na yung heal na yan, naging meta talaga yung Florin kahit sa mga rank games, di ba? Na pinapaban yung alam mo, kala mo makakakill ka, tapos biglang puno yung buhay. Yung mga 0 to 100 na experience, ako kasi naramdaman ko yun. Na-feel mo yun eh. Na-feel ko eh. Kalaban mo yung Florin. Oo. And with that, doon nakalamang ng 1.5k ang Team Liquid Echo. Akala natin mai-entertain na tayo ni Nats kasi nakabawi siya eh. Nag-flicker in, may nakuha siyang kill. Then again, tama si Brigida, yung heal na meron si JP, medyo makasalanan. Nakasabay pa sila ng konti doon kasi nakafocusing mark din siya rito. So, magmula nung nakarating na doon si JP, nadagdagan lang talaga yung tapang and aggression. Pero Kusei! Nako, tapang pala pinag-uusapan natin. Babaga si Vince. RTC. Ubus ka agad yung plating doon. Aqua for the follow-up. Kuha doon ng bloom na ulti. Nagamit na rin para dito sa Liquid Echo. Medyo maaga ba yan? Pero ngayon ay aatras ang Liquid Echo. RSG hinahatak sa kanilang poder. Light half-health siya dito. Pero reset. Walang bloom ngayon si Aqua. Cooldown pero ayun, the pokes are real. Walang dragon dito. Tamang Astral Echo lang muna Sanji. Okay, nandun yung Mrs. Expert. Easy pa rin! Andun yung drive-by. Pasok ngayon si Demon Kite. Yum, yum, yum. Skull easy. Grabe, sinasalon lang niya. Yung mga damage sa apat na members natin sa RSG. At siya ay tutumba. Napalalim si Carlito. Ready doon yung RSG. Ready ang Raiders. Bumanat. Hindi porket nasa inyong momentum. Naku, puti naman din si JP. Nagkasala siyang literal doon. Pero siya papasok din. Dive in. Iwas muna dun sa Missiles Expert. Okay, may snipe pa. May snipe pa. Oh. Hinga. Buhay si Kosei. This time, RSG ang nakakuha ng extra kill kahit na nakuha ng Team Liquid Echo yung turtle. So, hindi pa rin ganoon kataas yung kalamangan na gustong mangyari sana ng Echo. RSG, kumakapit pa dito. Goods na goods pa rin si Demon Kaito. Harapang trade yun. Hindi sila pumunta sa ibang parte ng mapa basta-basta. Ang goal talaga ay kuhain or at least makasecure ng trade in terms of kills kontra dito sa Team Liquid. Na ang napaganda pa doon ay yung jungler nila ang nakuha at kamuntikan pa nga yung ibang mga members such as even JP. Pero doon natin makikita yung pwede mong i-expect from RSG kapag magkakaroon ng opportunity sila mag-group together. Kasi kung ibabase mo din sa composition nila ngayon, eto, mas inihanda nila ang sarili nila pagdating sa mga team fight talaga. We are ready. Both of these teams are ready. And we are all expecting na magiging bloodbath, magiging madugo ang magiging aksyon ng laban na ito. At unti-unti nyo na yung nakikita, high kill count. Binabanatan, okay? Okay, hindi tinamaan. Doon ng final slash. May idea ngayon ng Liquid Echo. Pero dito pala sa may bandang itaas. 1v1, oh, 1v1, okay. Nakakabis makitang sumama kasi parang kanina pa sila nandito. Sa top lane. Hindi binibigay no? Hindi binibigay yung top lane.
Ano to yung matchup talaga na to, masasabi mong ang daming mga pwedeng one-on-one na dream match. Like for example, Sanford Nuts, o yan, Alright. Aqua Sanji, pare. Sakit. At kailangan tiisin muna ito ng RSG, lalo nang nasa 6 minutes pala ng game. Wala doon si Aqua. Aqua. Dito sa Jordan, kain na kagad. Meron si Sanford na doon. At dito na yung klasiko. Pasok din si Light. Sino kaya ang mga nganib? JPA na sa rin ng Demon Kite. Kanya, Demon Kite with a turtle. Takbuhan mo rin yung mga members ng Liquid Echo. Nakuha yun ng RSG. Grabe, nakikita ko sa laban na to yung tapang ng dalawang kupunan, pare. Ayan walang atrasan. Kumbaga, kung naglalaro ka ng rank games, ang gagawin ng mga kampi mo dyan madalas, back agad, walang laban. Etong dalawa, yung RSG tsaka Echo, hindi. Lalaban tayo. Ang nakakagulat pa, kapag nagrarank tayo, usually, namamatay tayo kagad. Etong dalawa, hindi namamatay Hindi ko nga ramdam na 7 minutes na pala yung ating laban kasi yung nagiging palitan natin ng aksyon. Dire-diretso lang talaga sa pagitan na itong dalawang teams na ito. Pero makikita na natin ngayon kung papaano nag-iipon na rin talaga ang RSG dito ng damage or na-equip na nila yung sarili nila when it comes to the team fights. Meron naman dito yung bilis na pwede mo asahan sa Team Liquid pero papaano mo i-expect yung bilis? Teka, nilalaban na naman Ay, sila. naku po, final slash. Pero pasok dito si Kusei. Ngayon si QTC ay dadampan sa akin ni Benny. Ako ang Calvin King. Ngayon pasok kayo si Demon Kite. Normal hits. Tutong pa din na ata dito ang Dino. At makakakuha ng dalawa ang Liquid Echo. Pero sabi nila, hindi, kuha pa kaya tayo ng isa. Kunin na natin si Terry Bogard. Terry Bogard, ay, nako, si Terry Bogard, ni-roll out ni Carl TC. Ako, babanggayin ba? Sanford ay nandun din. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataong sumapak. And yung tapang dito ng Echo ay mas nanaig sa tapang ng RSG dahil din naman sa true damage ng carry. Sinabi mo, Burrito, the Kalmot King, winashing-washing ni Benny Cutie. Sabi niya kasi siya yung Kalmot King eh. Tsaka katatapos lang natin sabihin yung napakabilis dito na pwede nating asahan kay Team Liquid and pinakita or pinamalas na nila yun agad sa atin. Kasi hindi ka pwedeng magkamali or mag-hesitate kapag ka mag-engage ka against Team Liquid dahil kung ititignan natin sa kanilang lineup ay mabilis lang din silang makaka-re-engage at makakapalag kapag ka hindi nyo ipinagpatuloy yung plano nyo sa kanila. Isa sa mga inuna pang items dito ni Carl TZ ay ang Brute Force. So talagang pwede mong asahan yung additional na movement speed. Tapos pinag-uusapan natin, syempre, yung Dragon. So, kailangan nyo talaga na kapag may sisimulan kayo for RSG, ay ipagpapatuloy na nila dahil for Team Liquid, hindi rin magdadalawang isip ito na laban kung ano man yung hindi nila sinimulan kanina. Napakaganda ng sinabi dito ni Brigida dahil kasi yung nakuha ko dito, both of the teams, especially with the Team Liquid Echo, marami silang tools para maging matapang. Yung Dragon, merong heal. So, kumbaga, tatapangan mo lang no? Burits, kahit anong mangyari, lalaban ka, gigera ka, kahit sugatan ka na, gera. Minsan, lakas ng loob lang din lang yung puhunan mo no? Para sa mga ganong classic team fight. Kumbaga, para ka dapat si Tarzan, laban lang. Si Tarzan ba yun? Si Tarzan yun. Kumbaga, malaki KK, laban lang. So, eto na naman yung classic na Dragon. Si Kusaya Punteria napalayo na kagad. Pero JP nagkagamit na rin yung bloom ng ultimate. Sige mo kayo maatras. At tumangagad yung main setup hero dito ng RSG. Pagkakataon na makuha ng libre ang Lord na ito. 3-7 is the scoreline. Team Liquid getting the lead. Nagka-crumple down ng RSG Philippines. Nagsusubok sila maging matapang din. Pero nalulugi sila dito sa heel. Yan, nandun naman yung intention nila na mag-counter or lumaban din dahil lang nagsimula talaga kanina ay Team Liquid sa pangunguna ni Sanford. Pero a very unfortunate Lord knock-up yung nakita at na-witness natin doon sa naging laban na pumabor sa Team Liquid. Kasi yung kanina medyo nagtatry pumosisyon at tumakbo pa palayo na members ng RSG. Sila pa yung talagang na-timingan nung knock-up at nakatulong yun para ma-pick off or makuha sila ng tuluyan ng Team Liquid. At dire-diretso ang pag-pick-offs ng Team Liquid. Alam naman natin ang katagang Echo Express na mukhang Liquid Express na ngayon. Fast-paced action, non-stop action, non-stop tapang. How can RSG get the comeback? Na shutdown si Nats Entertainment dito. Wala tayong masyadong nakitang show. Tsaka ang ginawa kasi ni Sanford, galing din
hinawakan lang niya, pinanatili niya na si Nats ay nandun sa poder niya sa may bandang itaas para hindi siya makatulong sa mga teamfight. For sabihin natin mga 6 minutes nangyayari yun eh. And ngayon, ang Liquid Echo, Hindi niya hindi niya binitawan. hindi na niya binitawan dun sa itaas eh. So, kumbaga sabi niya, dito na tayo, holding hands while walking lang tayo Oo. dito. Pero ngayon, Demon kahit na magiging punti rin nila, Dragon Form, medyo napaaga ba? Pero Ay! hindi rin talaga na dito Ay, ay dito ba? yung Oh! Torre! Sakto! Foreman final slash! In line with a kill! Takuha mo na dito ang Liquid Echo, may ipet! Itong si Sanford. Habol mo na din si Nats. Nats, Okay. may show. May show ata, ito Nats ata. Entertainment, okay, may show. Oh. Okay. Shadowboxing. Okay, kalma muna. Kalma muna, masyado ng malayo. RSG Philippines with 3 kills. Ngayon, mahirap ito kasi again, 5 seconds naman. Mabubuhay na rin si JP. Pero the fact na nakakuha sila ng malaking, sabihin natin, espasyo doon sa naganap na yun. Napasakan man sila sa ibaba, pero okay lang eh. Oh, At kitang-kita yung final slash. Oo, sobrang on point yung naging paghihintay doon ni Light kasi na-timingan niya yung final slash na yun sa moment na may mga follow-up na sana na manggagaling doon sa ibang members ng Team Liquid. Kasi kung babalikan natin sa ating Infinix replay, maganda ang naging 2-man petrified dito ni Sanford sa likod. Pero nung magawa doon ni Light yung 4-man final slash na ating babalikan at sinuslow-mo pa dito o 3-man pala to be accurate, ay hindi na rin nakahanap ng follow-up o na-provide ng follow-up doon. Yung magandang zoning coupled with yung 2-man petrify dito ni Sanford. Kaya kapalit ng Torre ay mukhang maganda ang naging bawin doon ng RSG. At doon nakilala si Kuya Light, si Kuya Dylan, doon sa mga setup na yon na I think na medyo dinisrespect ng Team Liquid Echo na may possibility makuha yung 3-man final slash, the tri-slash technique. Ilang ganun pa ang kailangan gawin ni Light para makabalik sa laban na to. Lord, dance na tayo ngayon, ladies and gentlemen. Okay, hawak ngayon ng Liquid Echo. Kailangan nilang hanapin kung nasan si Nako. Light. Nakita yung 4 na members doon. Pero Conceal, hindi yata papapigil dito ang task force sa RSG ngayon. Kinagat! Kainin na kagad si Carlito. Inubog sa may pader, pero hindi dito sa may patang harapan. Habang si Daniel makakuha din, blue move din mula dito. Kay JP, bagsak si Aqua. Isa-isa atang pinapatumba. At si Kusei ay mamamatay din. 3-man down para sa RSG. Naririnig ko yung mga washing-washing ni Benny Cutie na ping, 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 ping. Ang hirap nito. Ang ganda na Oo. yung ginawa ng Liquid Echo rito eh. Grabe yung naging desisyon nila dito. I-punish agad at kuhain yung kill onto si Demon kahit na hinuli yung jungler nila. Likod. At tinuloy-tuloy pa dito. Eto pa, hindi tinatatanan si Light. Right, hinahabol dito, binangga na kagad ni Carl. Sabi niya wala na akong pakialam sa mga tore. Pero mabubuhay na rin, or nandun na rin naman si Nats. Pero pagkatapot, habol dito si Nats. Andun yung na ulti, makakapatay. And light is down. Takbo muna dito si Nats. Pero unti-unti na nabubuhay yung mga members dito ng mga Raiders. Nakapag-depensa pa ang Raiders. But the real-time win rate is dictating na 66% win rate para sa Cavalry. Pumupunta na sila dito sa may bandang top lane. Nako, medyo delikado ito. Kung ikaw si Aqua, hindi mo alam kung anong kukuhain mo. Definitely, it would be the blue. Pero hanggang saan ka dadalhin ito? Mag-i-engage ang Team Liquid. Hindi na ata nila tapusin to. In Liquid, ngayon kain muna dito si Demon Kite. Inumpog dun sa may bandang harapan. Lord ay kasama nila ngayon si Cardi Lee. Down to 20. Andun yung mga heal. And this time, makakapatay muli si Carlito the Great. Aktor na magiging punteriya. Liquid Echo takes game number 2.